press conference. For last match of the night, we have NU beating Ateneo in straight sets. We have here Eliza Solomon, ikaw muna. You posted 23 points with 19 attacks, 4 service aces, and you also have 8 excellent digs, if I'm not mistaken. So just your thoughts on the team's form here sa round 2, lalo na nung after that big win against UST. You picked up where you left off after the Holy Week break, and ito, mukhang maganda yung momentum na pinapakita nyo ngayon. So just your thoughts. Actually happy ako sa naging performance ng team namin kasi nakikita namin natataas kami. Nakikita namin yung goal sa pagdating sa performance na hindi dapat kami naging complacent, parang lagi dapat kami may pinag-umugutan pa ng panalo, sa panalo. Baka yung panalo namin. Finally kasi kami lang. Yes, correct. O, hindi pa kami. Thank you for that. Sige, go ahead. Tuloy lang. Sorry, baby. So, for this video, si Eliza, si Banj, at saka si Ento. Okay, sige. Go. Ayun, every after game, dapat lagi kami may natututunan. And kung ano yung natutunan namin sa game na yun, dapat i-apply namin sa training. And polish pa. Yun lang. Thank you for that. Erin Pangilinan and Badgerin. So welcome to our opening press conference. Again, Erin, let's start muna with you as the leader of the team heading into this crucial stretch na naghahabol kayo ng twice to beat. Diba? So, how are you managing the team overall, especially with bigger games? Ayun nga po. So, parang sabi nga po ni Ben for the past interview, cannot afford to lose na any game. So, as a team captain, mentally, I have to be prepared and also the team. So, talaga sa training pa lang, mentally pinupush ko na sila. Hindi naman in a negative way, but in a encouraging way. Kasi syempre, kasi this season, everyone is stepping up na. So, labanan talaga in a system and yung mental toughness. So, very crucial talaga sa amin yung kung paano kami titibay and yung puso namin sa game. Thank you for that. Lastly, Evangeline, so you scored 15 points with 14 attacks and 1 service ace. And speaking of stepping up, yun na, one of the most important players this season na talagang step up si Vanji. So, how are you really embracing the role as one of the go-to players, lalo na yung paparating na laro, crucial para sa inyong twice to beat bid? So, ayun nga, kailangan talaga yung consistency namin. And syempre sa akin din kasi palapit na matapos yung season. So, every game, 100% talaga yung binibigay ko para sa team namin kasi lahat kami gustong-gusto manalo. Thank you for that, and the floor is open for questions. To Eliza tsaka kay Banj. Si Bella, uncharacteristically, 2 points lang siya today. Ano lang yung masabi niyo na kahit even without the normal production of Bella, napakita niyo na kayang-kaya niyo naman manalo? Actually, kahit ganun yung points ni Bella, marami naman siyang way na i-ambar sa team, lalo sa pasa and sa defense. Tapos sa serve din kanina, nagbago siya, bigla ng serve. Mas kargado yung serve niya. Pero yung sa non-scoring, andun siya palagi. And maaasahan mo siya palagi na mag-aambal. For me po is, kahit hindi siya like yung sa attack, pero nakaka-help pa din siya sa amin sa defense, sa receive. So, for me parang hindi ko pa rin siya inaano na bad game yun kay Anibal kasi malaki siyang tulong para sa amin. So, if dyan sa support, grabe pa rin yung connection namin sa loob. For Erin, Branch and at this point ba masasabi yung sobrang or full confidence na kayo sa form na nilalaro nyo? Or entering Lasal, may nakikita pa rin kayong kumbaga major concerns in terms of how you're gelling, in terms of how you're performing na
kailangan nyo ma-address lalo na pa-Final Four na? As we always say naman to each other na habang patagal at patagal, dapat talaga napapolish yung skills namin. So, there's still flaws sa ginagawa namin, pero that's a good thing kasi may nakikita kami na may improve pa kami. And also, ibig sabihin din ng noon is hindi pa tapos, and we should never relapse kasi nga hindi pa perfect, and especially may mga areas pa na kailangan kami improve. Sa akin po, para sa amin, hindi talaga dapat kami nagsuslow start kasi nahihirapan din kami, lalo na kapag nag-3 down, 5 down. So, ginagawa namin, balik namin yung connection namin, and madami pa kaming araw para ma-improve yun kasi ginagawa rin namin yun sa training na kami yung 10 tapos yung kalaban namin 20. So, binubuo namin kung paano namin babalik na rin yung laro. Actually, shame lang ako kay Bunny, yung concert is yung slow start. Parang kanina, napansin ko na, ano score yun? Parang 10? 9? Mga ganon. Parang, yun yung start ng warm-up talaga namin. Yun yung napansin ko na, dapat next game, or sa practice pa lang, na nawawala na yung ganong mindset. Para, pagdating ng mga big games, hindi na tulad ng ganon kanina. Sa inyong tatlo, paano nyo lang kukontrolin yung emotions nyo and yung momentum nyo dadalhin nyo against Lasal, knowing na hindi pa sure kung makakalaro si Angel against dun sa big match nyo sa Sunday? Sa amin po, hindi namin iniisip na hindi maglalaro si Angel. So, laro lang kami ng laro namin. Walang, hindi forget kasi si Angel, siya yung parang malaki yung impact niya sa team nila. So kami, we just play our game. So, yun na. To add, when it comes to emotion talaga, I think papasok na dyan yung goal namin. I think knowing the Lasal, they will do something sa Sunday, and we have to be ready about it also, mentally and physically. Go ahead. Ayun, sa mga ganyang emotions, siguro papasok na din yung maturity sa game, lalo sa person. Paano mo i-control yung emotions mo, paano mo kakalma yung sarili mo. Pero siguro hindi ka naman dapat mag-worry kasi andyan yung teammates mo eh. May teammates ka na mag-fit sa'yo, na okay lang yan, ikakalma ka nila. And then, ayun, siguro big factor din yung teammates para sa ganyang emotions. For everyone, siguro parang personally na lang, ano yung one thing na natutunan nyo ng first round loss nyo against Lasal na sa tingin nyo madadala nyo on Sunday na because of that, mababago yung magiging result nyo against Lasal? I think yung natutunan namin from the first round against Lasal is yung grit namin sa game. Doon talaga may kita is kung gaano talaga namin kagusto. And kailangan talaga malabas namin na yung puso namin yun nga sa game. Kasi sobrang, Lasal is Lasal talaga. And we have to show na kung ano ba yung meron kami. Hindi pwedeng mag-stock up kami dahil nagugulat kami sa nangyayari. Pero dapat kami, as a team, we have to handle every situation na sama-sama, hindi yung naghihiwalay. Siguro yung madadala, tama ba? Yung madadala namin sa Sunday. Yung pusuan sa game. Kasi importante yun na importante yun na makikita mo yung teammates mo na lumalaban. So, parang ikaw, oh my God, manami yung teammates ko. So, dapat
ikaw din, bigay mo rin yung best mo para sa kanila kasi binibigay din nila yung best nila para sa team. And, ano ba? Ayun ako. Ano to, adapt lang yun. Isa din na madadala namin is kapag yung isang teammate namin nakikita namin na sobrang fired up talaga. Doon talaga big factor yun sa amin na kailangan makisabay din kami. Not only just one player inside the court, but also everyone has to contribute talaga. Sa akin po yung enjoyment namin sa game kasi nakikita ko kapag sobrang saya namin, like lahat kami. Parang nakaka-overwhelm po na isa-isa ko sila titingnan. Ay, yung si Banji! Dami na! Hindi po. Kasi before kasi ng game namin, nag-meeting kami. Like, gustong-gusto talaga namin manalo. Simula pa lang, ay hindi pa nagsisimula yung season. So, kailangan balikan namin yun para maganda yung kinalabasan namin sa game ng Lasal. Hindi lang sa lahat, Lasal? Sa Lasal, sa remaining games pa po namin. For Erin na lang team captain. So 5 straight games against Lasal na sila yung nananalo against team. So ano sa tingin mo yung nawawala sa team ng 5 games na yun na kailangan at dapat nyo ibalik in your next game against them sa ano ba yung kailangan nyo ibalik na nawawala dun sa huling 5 talo nyo against Lasal? Yun nga, sabi ko nga, yung grit talaga, tsaka yung puso nga, sabi ni Alay. Biggest factor kasi yun pag naglalaro ka is paano mo gugustuhin yung laro and paano mo talaga siya bibigyan yung puso. Kasi when you give, pag binigay mo lahat, wala namang mawawala. So, we have to really give everything. Kapag yung isa all fired up, everyone has to be fired up talaga. Alright, so if we have no more questions, ladies, thank you and congratulations. Let's go! Hello everyone! Hindi na po kayo pauwi. Bye. Bye.